May nagtanong sa akin, Sir, may hindi pa po ako hindi nabayaran sa bugok na OLA. Submitting sa CIC po sila. Nag-a-apply po ako papuntang abroad. Ano po kaya mangyayari, sir? Salamat po sa pagsagot po. Alright. Napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Maraming salamat po pala unang-una po no, na dun sa pagtugon po ninyo, dun sa aking request na ilagay kung taga saan po kayo. No? So, nalaman ko, no, napakalayo na ho pala talaga ang nararating ng ating video. No? At ako itaos puso nagpapasalamat po sa inyong pagtangkilik, no, at panonood, no, sa aking mga videos, no. Hayaan nyo at lalo nating pag-iibayuhin, no, ayusin mo yung yung mga videos na ginagawa po natin. Okay, sagutin po natin itong inyong katanungan, no, regarding dun sa naiwan o hindi nabayaran na utang po sa abusadong online lending apps, pero submitting, no, entity po ng CIC. So ngayon ang tanong nyo is, nag-a-apply kayo pa abroad, ano kanyo ang mangyayari? Okay, ito po yan, no, kasi dito ho locally sa Pilipinas, no, meron na pong mga companies or institutions ang ginagamit po, no, ang Credit Information Corporation para po i-check, no, yung financial background nung kanilang i-hire, no. Kasi po malamang po itong mga companies na to is involved po sa pera or sa financing or sa financials. Okay? So kaya po chine-check nila yung yung credibility, no, sa financials nung kanilang magiging mga empleyado. Okay? Ngayon ho, ang nangyayari kasi diyan, no, dito ho muna sa local ho muna tayo, mamaya tayo pumunta sa mag-abroad, no. Ang ginagawa ho nila kasi dito is i-check po, no, ano yan, mga accessing entity po siyan. Tama, accessing entity. So i-check po nila kung itong empleyado na tatanggapin nila is may mga nahiram po, no, sa mga lending, financing, bangko, no, na hindi po nila nabayaran. So ngayon, bago nila i-hire yon, sasabihin po nila dun sa sa prospected employee nila, no, na maaari ba na ayusin mo muna yung nahiram mo dito sa kumpanyang ito. Ibibigay naman po yung yung pangalan ng company. Okay? Tapos sasabihin nila it's either mabayaran, okay, or gawan ng payment arrangement yung yung nahiram nila, no. Actually hindi naman yung pababayaran ng buo para tanggapin ka, hindi ho ho yan, kumbaga magkakaroon muna kayo ng ang sasabihin, gawan nyo ng paraan para makausap nyo sila, magkaroon kayo ng arrangement. Kasi unang-una ho, no, kung ipipilit po nung company na yon na bayaran nyo, kaya nga kayo naghahanap buhay, di po ba? O naghahanap ng hanap buhay kasi wala pa kayong pambayad sa kanila. Ngayon, ang gagawin ho niya, sabihin sa inyo, humingi ka ng arrangement. No? So ngayon, ang gagawin nyo ho, syempre kayo, lalapit kayo ngayon o kukontakin nyo ngayon yung nahiraman po ninyo para magkaroon po kayo ng payment arrangement. Okay? So anong gawin nyo na lang po doon is makipag-usap, no, tawagan nyo, alamin niyo magkano na ba talaga, kasi baka mamaya yan medyo may katagalan na nakalimutan nyo na. So kontakin nyo po. Okay, ngayon ito naman po, no, dun sa mga sa mga nag-a-apply po abroad, no, wala pa ho akong na-encounter or nabalitaan, no, na kumbaga pinapakontak nila o pinababayaran nila yung nahiram, no, nung prospected employee nila o empleyado nila sa abroad, no, bago nila tanggapin. Wala pa ho akong nababalitaan ganun. And also wala rin naman ho ako nabalitaan na for example i-deport pagka nalaman or hindi makakalabas. Wala ho akong nabalitaan ganun, no, kasi yan sintido ko mo, di ba? Kaya nga maghahanap buhay yan di ba? Para magkaroon ng tawag dito ng pantustos
sa pangangailangan ng pamilya at syempre, 'di ba? Makabayad dun sa mga nahiram nilang nahiram ho nila ng utang. 'Di po ba? Kaya nga ho 'di ba yung iba nanghihiram pa, nagsasanla ng lupa, 'di ba? Para lang ho makapang-ibang bansa. So, yun ho yung purpose, no? Pakayamang yung ibang bansa. Kasi, alam naman ho natin na isa ang Pilipinas po, no? Sa nagbibigay ng ng supply ng ng mga OFW, no? Sa ibang bansa, no? At kasi alam niyo naman masisipag talaga tayo mga Pilipino di po ba? At saka magaling tayong makisama. Yan ho ang lamang natin sa mga ibang bansa ho na OFW din po ang hanap buhay sa ibang bansa, no? Kaya ho dun ho sa nagtanong, wag niyo ho kung katakutan na makikitaan kayo ng record, no, sa pagkakayo mangingibang bansa. I don't think na meron silang gagawin no? Ngayon ang gawin niyo na lamang po, no, kung ito ho, kung kaya niyo hong gawin is bago kayo umalis, no, email nyo sila, no, na ako naghahanap ng hanap buhay. Sasabihin na huwag niyo sasabihin kung saan kayo pupunta, whatever. Sabihin niyo na ako maghahanap ng hanap buhay para mabayaran kayo. Okay, pag ako'y nakakalap na kamo ng enough, no, para mabayaran kayo, babayaran ko kamo kayo. Okay? Tapos pag yung nakapangibang bansa na kayo, tapos naayos nyo na, na-settle nyo na yung kumbaga, naiayos nyo na yung buhay po ninyo, tsaka nyo bayaran. No? Pag-ipunan nyo siya, paglaanan nyo ng oras, paglaanan nyo ng pondo, para mabayaran nyo po yung inyong nahiram. Kasi, kagaya ho ng lagi kong sinasabi, no? Nasa record po, kagaya submitting entity no? So makikita po ng ibang mga financial institution like lending, financing, and banks, no? Yung inyong basic information. So makikita ho nila yun So in the event po, kagaya nun, kasi di ba nakapag-abroad na kayo, medyo umayos-ayos na buhay ninyo, paano po kung gugustuhin nyo kumuha po ng sarili nyong bahay at lupa, sasakyan, gusto nyong manghiram para para makakalap ho ng enough na money para magkaroon kayo ng puhunan sa negosyong bubuksan po ninyo. Di po ba? So, para hindi siya maging hindrance doon, bayaran nyo po. Kasi, future nyo na po yung pinag-uusapan. Yan ho kasi yung mahirap, no, na nagkaroon tayo, kumbaga, itong mga bugo katabusadong online lending apps is naging submitting entity. So, sa maliit na halaga na masisira yung pangalan mo. So, ang gawan nyo na lang ng paraan, mabayaran siya. Okay? Kasi ganito lang yan Pag nabayaran nyo siya, okay, itabi nyo yung proof of payment po ninyo. Okay? Kasi may mga bugo katabusadong ola talaga na na hindi naman tatanggapin yung ibinayad nyo Hindi ko ibig sabihin na hindi nila tatanggapin literal. Okay? Kumaga sa kanila, kulang yung binayad mo, pero binayaran mo ng tama ayon dun sa ceiling on interest rate, 'di ba? So ngayon hindi nila may re-record ng tama sa CIC, kung hindi nila mai-update sa CIC 'yon. So ngayon, may proof kayo, 'di ba? O ipakita nyo dun sa sa hihiraman niyo pong bago na na financial institution na dali padaanin lang muna natin. Pasensya na ayun. Okay. So, ibigay nyo ipakita nyo yung proof of payment po ninyo, doon sa financial institution na nahihiraman ninyo. Na, bayad na ako dyan Diba? Hindi lang nila kamo, kumbaga, in-update doon sa record nyo sa CIC. Kaya, lumalabas pa rin. Para at least alam nila na naggumawa kayo ng best effort ninyo na matapos at mabayaran yung inyong nahiram doon sa bugo katabusadong online lending apps. Paalam nyo, tsaka hindi nyo na kailangan siguro sabihin na bugok yung mga yun Kasi alam naman sa industriya yan, alam na nila yan, na may mga abusado at bugok na online lending apps talaga na bayad nyo na, hindi pa rin naka-update yung inyong Kaya importante po itatago ninyo yung yung inyong proof of payment. Make sure po na gumawa kayo ng photocopy, tapos po kung mapipicturean nyo kasi nabubura yung papel nun Thermal paper kasi yan
Okay, now, kung nagbayad kayo using online, screenshot nyo po. Tapos itabi nyo. Para ano't ano man po, no, kung saan man kayo, kung saan nyo pwedeng gamitin, magagamit ninyo. Di po ba? Let's say, sabihin natin, quote in quote, magsampa ng kaso itong mga bugo katabusado online. Ba, meron kayo pakikita. Ito nga mo, bayad ako. Hindi mo nga in-update eh. Di ba? O sa kanila, mababaliktad pa sila ngayon. Pakita nyo ngayon lahat yung mga screenshot nyo na sinabuso kayo, winalangya kayo, di ba? Ganun lang ho. No, ngayon, ulitin ko, regarding po sa inyong pag-alis, no, wala pa ho akong nabalitaan o wala pa akong alam, no, na na-hold or hindi nakaalis dahil ho may naiwang utang dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Ang importante lang po niyan, pag kayo naka-recover na financially, paglaanan nyo ho ng panahon, bayaran nyo po para at least kumbaga makabangon kayo doon sa naiwan yung problema sa mga bugok na yan, no? At magawa nyo kung ano man yung gusto nyo gawin, makabili kayo ng bahay nyo, lupa nyo, sasakyan na pangarap po ninyo, at saka yung makapagpatayo kayo ng negosyo at makahiram kayo sa kanila para ho matapos na rin, no? At kayo makagawa ng bagong panimula sa inyo pong buhay. Po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.